Magandang araw mga kapatid. Ang ating topic sa araw na ito ay matatagpuan sa Lucas chapter 17 verse 16 to 18. Sabi dito, nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay isang Samaritano. Number 17, hindi ba't 10 ang pinagaling? Ang sabi ni Jesus, nasaan ang siyam? Verse 18, wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka at umuwi, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So mga kapatid, ang topic natin sa araw na ito ay ang be grateful to God. Maging mapagpasalamat. Amen? Maging mapagpasalamat sa ating Panginoon. Mga kapatid, ayon doon sa ating nabasa sa Lucas chapter 17 verse 16 to 19, ito ay kwento ng 10 lalaki na may ketong. 10 lalaki na may ketong, ang siyam ay pinagaling, subalit hindi nagpasalamat. At ang isa doon ay Samaritano na may ketong din. Nung siya'y pinagaling, bumalik kay Jesus at nagpasalamat. Amen? Ang ketong mga kapatid ay nag-alis ng kanilang dignidad. Bakit? Kasi napakahirap mga kapatid na ang sakit ay leprosy. Sobrang napakababang tao na noong mga panahon na yon na kapag mayroong sakit na leprosy or ketong. At ang pagiging Samaritano naman, nag-aalis naman ito ng karapatan sa paningin ng tao. Dahil ang Samaritano or Samaria ay itinakwil, hindi na kinilala ng bansang Israel. So yung Samaritano na yon, may sakit na ketong, tapos itinakwil pa ng kanilang bansa. Hindi sila kinikilala ng bansang Israel noon. So dalawa ang problema. Pero kay Jesus, mga kapatid, walang marumi na hindi niya kayang linisin. Amen. Walang dayuhan na hindi niya kayang tanggapin, mga kapatid. Ang pinakamababang tao sa lipunan ang naging pinakamataas na tingin ng Diyos. Bakit? Dahil sa kanyang pasasalamat. Tama po ba? So lahat po, marami mga tao, lahat mahilig tumanggap ng blessing. Mahilig tumanggap ng biyaya. Pero kung gaano tayo kabilis tumanggap, sana naman ganoon din tayo kabilis magpasalamat sa Panginoon. Amen? Sa kwentong ito, sa nabasa natin na sa talatang ito, yung 10 lalaki na yon lumapit kay Jesus. Puro ketong yon, mga isinumpa na tao, mga itinakwil sa lipunan. Lahat sila ay sumisigaw sa Diyos na, Lord, kahabagan mo po ako, kahabagan mo po kami. Pero mga kapatid, nakita natin, nung narinig ng Panginoong Jesus na nagmamakaawa sila, alam niyo ang tugon ng Panginoon, lahat sila pinagaling ng ating Panginoon. Amen po ba? So meron akong kwento sa inyo. Merong 2 anghel na ipinadala sa lupa, inutusan silang ng Diyos na pumunta sa lupa. Tapos ang bawat isa merong dalang basket. Yung unang anghel inutusan na pumunta sa lupa at hakutin yung mga kahilingan ng tao, yung mga kahilingan, petition. Yung isa naman inutusan na pumunta sa lupa at may dalang basket at kumuha naman na sige, kunin mo yung kolektahin mo yung mga sulat na naglalaman naman ng Thanksgiving. Siyempre, isang araw, bumalik na yung anghel sa langit. Yung kanyang basket na dala, punong-puno. Talagang awas ng kahilingan ng maraming mga tao. Awas talaga. Hindi magkandadala yung anghel. Yung isa naman na anghel, yung pangalawang anghel, umakyat sa langit. Yung isa na Thanksgiving ang dapat ilagay sa basket. Alam mo, yung basket na yon, halos walang laman ng pasasalamat. Amen. Yung basket na yon, ibig sabihin doon, kukunti ang nagpapasalamat.
Maraming nagpipray, humihingi, pero kunti lang ang nagbabalik at nagpapasalamat sa Panginoon. Amen? Madalas po tayong kumakatok pag may kailangan, Lord, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan. Kumakatok tayo sa Panginoon. Tama. Pero nung natugon na yung ating panalangin na magkatrabaho, magkanegosyo, makatapos ng pag-aaral, mga kapatid, nalimutan ng bumalik sa Panginoon. Nalimutan ng magpasalamat sa Diyos. So kung babasahin nyo yung Lucas chapter 17 na yan, makikita natin diyan na yung 10 kitongin, yung 10 may sakit, kailanman hindi tinanggihan ng Diyos. Amen? Hindi tinanggihan ng Diyos. Isipin mo, 10 na may ketong na tinalikuran na ng pamilya, inilayo na sa kanilang community dahil mabaho, maraming sugat, walang pag-asa. 10 katao lumapit kay Jesus. Pero walang pakundangan na sila'y pinagaling ng ating Panginoon. Amen ba? Pero alam nyo, isa lang ang tunay na nabuo. Yung sinasabi na made whole, yung kahit hanggang espiritu na buo, gumaling. Sino yon? Ito ay yung bumalik, yung isa, yung Samaritano na bumalik. Pero yung siyam, oo, malinis, luminis, gumaling, kuminis ang kanilang balat muli, pero may naiwang sugat. Ano yung sugat na yun? May naiwang sugat sa kanilang mga puso. Ito yung kawalan ng pasasalamat. Kaya sabihin mo sa iyong sarili, be grateful to God. Anumang sitwasyon ng buhay, anumang kahirapan ng buhay na nararanasan mo ngayon, be grateful to God. Magpasalamat ka sa Panginoon. Magpasalamat ka lagi sa Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay na kailanman hindi ka tinanggihan ng ating Panginoon. Amen. Alam mo yung Samaritano, nagpakababa, nagpakumbaba, nag-worship sa Panginoon. Nung na-receive niya ang kagalingan, na-receive niya yung bagay na hinihingi niya na napakatagal na, pero nung dumaan si Jesus, pinagaling siya ng ating Panginoon. Lumapit sa Panginoon, bumalik. At anong ginawa? Nagpakababa sa ating Panginoon. Verse 15, anong sabi doon? Nang mapansin nung Samaritano na siya'y magaling na, nagbalik, sumisigaw sa Diyos, Lord, purihin ka. Buong buhay akong itinakwil ang aking kamag-anak. Buong buhay akong nagdurusa sa sitwasyon ko ito, sa sitwasyon kong ito, pero pinagaling mo ako, Panginoon. Maraming salamat sa Diyos. Mga kapatid, marami kang dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. Amen? Marami kang dapat ipagpasalamat sa Diyos sa mga araw na ito na iningatan ka ng Diyos, pinoprotektahan ka ng Panginoon, pinagtagumpay ka sa lahat ng pagsubok na dapat bumalik ka sa Diyos. Umawit ka sa Panginoon na, Lord, salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako nakatayo ngayon. Amen. Mga awit 104, anong sabi dito? Pumasok ka sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Kaya naman, huwag mong kalilimutan na magsimba tuwing linggo, kapatid. Na yung buong linggo mo ipagpasalamat mo sa Diyos. Na ikaw ay iningatan ng Panginoon, pinoprotektahan ka ng Panginoon, pinagpala ka ng Diyos. Sa buong isang linggo na every Sunday, magpuri ka at magpasalamat sa Diyos. Amen. Ang pagsuko sa Panginoon, ang pagpapakumbaba sa Kanya, ay tanda ito ng nagsasabing, Lord, salamat po. Kinikilala mo na yung buhay mo, utang mo sa Panginoong Jesus. Amen. Yung outsider na yun, na dayuhan, na Samaritano, alam mo, marunong lumingon sa pinanggalingan, marunong lumingon sa Panginoon na nagpagaling, pero yung siyam na hindi magpasalamat, wala. Hindi ibinilisyon ng Panginoon. Na amen po ba? Inaasahan, mga kapatid, ng Diyos na ikaw ay magpasalamat. Umaasa ang Panginoon na sa bawat blessing na nakuha mo,
everyday, Lord, salamat. Ipagpasalamat mo yan sa Panginoon. Amen. Hindi ang Panginoon naghahanap ng bayad o nagbabalik, ibig sabihin humihingi ng bayad sa kanyang mga ginagawa. Ano mo hinahanap ng Diyos? Yung relasyon mo sa kanya, mga kapatid. Yung relasyon mo. Kaya kapatid, simulan mo na magbasa ng Biblia, mag-pray, magpasalamat lagi. Bakit? Yan ang gusto ng Panginoon na ibalik mo sa Kanya. Amen. Hindi ko alam kung kinakausap ka ng Panginoon sa mga oras na ito, pero pinapasabi ng Panginoon sa iyo na mimiss ka niya. Gusto ng Diyos yung relasyon. Gusto ng Diyos na makipag-usap ka sa Kanya. Amen? Yung siyam, nakitongin, nakuha yung gusto nilang kagalingan. Tama. Kaya lang nakalimutan nila yung tagapagligtas ng kanilang kaluluwa. Kontento na lang sila doon sa biyaya, pero nalimutan nila yung nagpala sa kanilang mga buhay. Amen? Yung nagpagaling, ito yung Panginoong Jesus. Madalas tayong lumalapit sa Diyos kapag may kailangan. Tama? Pero kapag okay na ang lahat, naglalaho na lamang tayong parang bula. Amen? So mga kapatid, be thankful to God. Be grateful to God. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Bakit? Dahil yan ang kalooban ng ating Diyos. Amen. Ang taong hindi marunong magpasalamat, mga kapatid, unti-unting nawawala ng direksyon sa buhay. Kaya be grateful to God na kapag ikaw ay laging nagpapasalamat sa Diyos, anuman ang nangyayari sa buhay mo, may pangako ang Panginoon sa mga laging nagpapasalamat sa Diyos. Sabi sa Pilipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Tungkol sa anumang bagay, huwag kang mag-alala. Kasama na dyan ang utang, yung mga finances na paglubog, sakit, karamdaman, huwag kang mabalisa. Anong sabi ng Panginoon? Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin na may pasalamat, at ang kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso. Kapag ang panalangin ay may kasamang pasasalamat, ang resulta nun, hindi lang yung sagot sa hiling mo, ang resulta nun. Kung hindi, bibigyan ka pa ng Panginoon ng kapayapaan sa iyong buhay. Amen. Okay ba yon? So, sino dito naniniwala na maraming biyayang makukuha siya kapag siya nagpapasalamat lagi sa Panginoon? Ang alam mo, doon sa kwento sa Lucas chapter 17 na yon, ito ay isang kwento na kung saan makikita natin na para bang trahedya na yun na nangyari sa buhay niya. Pero ang tunay na trahedya, mga kapatid, yung siyam na lalaki na yun na nakatanggap ng kanilang himala, ay hindi yung sila ay gumaling, kung hindi nawala yung tagapagligtas sa kanilang buhay. Gumaling, na-bless, pero lumayo sa Panginoon. Kaya pag pinagpala ka ng Panginoon, mga kapatid, huwag kang lalayo sa Diyos. Huwag mo mamahalin yung blessing, ang mamahalin mo yung nagbigay ng blessing sa buhay mo. Amen? Nakuha nila yung gusto nilang kagalingan. Subalit, hindi nila kinailangan yung nagbigay ng kagalingan. Amen? Marami sa atin ang pinagpala sa trabaho, subalit nakalimutan na natin sumamba sa Diyos. Tama po ba? Nung nagkatrabaho, humihiling tayo ng trabaho, humihiling tayo ng negosyo, kaya lang nung patungkol na sa Diyos, busy ka na. Amen? Dininig ng Diyos ang panalangin natin gumaling, pinagaling tayo ng Diyos. Pero nung sinabi mo magsisimba tayo, magwo-worship tayo, busy ka din. Tama? Nung okay ng lahat, hindi na tayo lumalapit sa ating Panginoon. Alam nyo, ang pasasalamat, hindi lang ito good manners. Ang pasasalamat ay tanging bagay na nagpapanatili sa paanan ni Jesus. Yung siyam, lumakad papalayo, bit-bit ang kanilang himala. Yung isa bumalik. Alam mo, hindi lang himala ang nakuha niya, kung hindi ang Panginoon na gumagawa ng himala sa ating mga buhay. Amen. Mas pipiliin mo ba na yung blessing maglayo sa iyo sa Diyos? O ang Diyos? O ang pusong mapagpasalamat na maglalapit naman sa iyo habang buhay? Amen. Yun ang good news sa araw na ito, mga kapatid. Ang kagalingan ng siyam na kitongin, kuminis ang balat, umayos ang buhay, pero yung kaligtasan,
Pero yung kaligtasan ng isa, na yung Samaritano, pangwalang hanggan. Kaya kapatid, huwag kang tumigil sa pagtanggap ng biyaya lang. Amen? Bumalik ka at hanapin mo yung nagpala. Ito yung ating Panginoong Hesus. Ito yung Diyos na dapat natin ibalik lahat ang papuri. Amen po ba? So let us pray. Panginoong Hesus, narito kami sa iyong harapan ngayong araw na ito. Kinikilala namin ang aming mga kakulangan. Maraming beses, Panginoon, na katulad kami ng siyam na kitongin, nakaabang sa iyong mga kamay para sa biyaya. Ngunit nakalimutan namin tumingin sa iyong mga mukha upang kami ay magpasalamat. Lord, patawarin mo po kami na sa aming pagiging busy sa mga regalong ibinigay mo, nakalimutan na namin magbalik ng papuri sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon. Minahal namin ang himala kaysa gumawa ng himala. Ngayong araw, Panginoon, binabago na namin ang aming panata. Tulad ng Samaritano, kami ay bumabalik sa iyong paanan hindi lang dahil sa kailangan namin ng sagot, kundi dahil kailangan ka namin sa aming buhay, Panginoon. Ngayong oras na ito, itinatalaga namin ang aming mga puso na maging mapagpasalamat sa lahat ng oras, sa hirap man o sa ginhawa, sa kakulangan man o sa kasaganaan ng aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay ng may awit at papuri sa aming mga labi. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.